Nang pumasok si Yunfeng sa kuweba, nakita niya ang mga malalaking butas sa loob. Nagulat ang babae nang makita ito, hindi niya maintindihan kung bakit napakaraming butas sa loob ng kuweba. Nagpasya si Yunfeng na huwag masyadong mag-isip tungkol dito. Pumili siya ng kuweba at tumakbo papasok doon. Sa labas ng kuweba, bumuhos ang malalakas na ulan. Sa kasagsagan ng ulan, gumawa si Tian ng isang batong libingan para kay Lianbei. Nagdasal siya sa lalaki na makapagpahinga siya ng mapayapa. Inilagay ng ating bida ang tungkod ni Lianbei sa mga bato at tumitig sa libingan. Malungkot at mapanglo ang simoy ng hangin. Habang naglalakad sa isang makitid na daan, nakita ni Yunfeng ang isa pang higanteng butas sa dingding. Hindi maintindihan ng dalaga kung ano ang nangyayari, parang isang maze ang kuweba. Habang nakatingin si Yunfeng sa butas, nagsimulang mahati sa ilalim ang lupa. Laking gulat ng dalaga nang makita ito, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bago makahakbang si Yunfeng, isang high-level na halimaw ang lumabas sa lupa at sinubukan siyang lumunin. Sa kabutihang palad, tumalon si Yunfeng bago pa siya malamon ng halimaw. Bumalik ang dalaga para mas makita ang halimaw. Si Yunfeng ay natakot nang makita ang halimaw, hindi siya nakatanggap ng anumang impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng isang high-level na halimaw na nakabantay. Ang halimaw, na mukhang isang higanteng earthworm, ay nagsimulang mag-ipon ng kaunting enerhiya sa bibig nito. Laking gulat ng dalaga nang makita ito. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, umalangaw sa buong kuweba ang tunog ng naglalaban. Ang kuweba ay nagsimulang yumanig, at ilang bato ang nahulog sa loob. Napangiti si Tian nang masaksihan niya ang nangyayari, agad niyang napagtanto na natagpuan ni Yunfeng ang halimaw. Umaasa siyang mapipigilan ng dalaga ang halimaw ng ilang sandali. Lumingon si Tian kay Little Purple at sinabi na kailangan niya nang magsimulang magtrabaho. Tinanggap ni Little Purple ang utos ng kanyang boss. Bumaba siya mula sa balikat ni Tian at nag-ipon ng kaunting enerhiya sa paligid niya. Agad na tumakbo si Little Purple sa kuweba. Habang sumisinghot si Little Purple sa lupa, inakala ni Tian na ang maraming butas sa kuweba ay nakakaapekto sa pandaman ni Purple. Habang sumisinghot sa lupa, natagpuan ni Little Purple ang tamang daan patungo sa stone mine. Hiniling niya sa kanyang boss na sundan siya. Pinasunod ni Little Purple ang kanyang master sa isang underground na ilog sa kuweba. Nagulat si Tian nang makitang dinala siya ng kanyang alaga sa isang ilog. Agad na napagtanto ng ating bida na ang maraming butas sa loob ng malaking kuweba ay mga pang-aakit lamang na ginagamit upang iligaw ang mga individual. Nagpapasalamat si Tian na mayroon siyang treasure hunting mouse. Napagtanto niyang mahuhulog din siya sa bitag kung wala siyang purple mouse. Ang ating bida ay inilagay ang kanyang kamay sa tubig upang suriin kung mayroong isang bagay sa loob. Nang makitang maayos ang tubig, hiniling ni Tian kay Little Purple na samahan siya sa pagtingin sa ilalim ng tubig. Tumalon si Little Purple sa balikat ni Tian at huminga ng malalim. Sa sandaling ginawa niya iyon, tumalon si Tian sa tubig. Nang mas lumalim ang ating bida sa tubig, may nakita siyang nakakagulat. May nakita siyang malaking butas sa gitna ng malaking bato. Agad na napagtanto ni Tian na nakatingin siya sa orihinal na entrance ng kuweba. Nag-iba ang eksena at makikita natin ang isang putol na espada sa lupa. Makikita natin ang sugatang si Yunfeng na nakahiga sa tabi ng espada. Nagulat ang dalaga nang maramdaman na hindi siya mananalo laban sa halimaw. Pilit na itinulak ni Yunfeng ang sarili at inipon ang kanyang lakas. Alam niyang hindi siya mapapakali sa harap ng nakakatakot na halimaw na earthworm. Hindi makapaniwala si Yunfeng na ang napakalakas na halimaw ay nasa kuweba lamang. Napagtanto niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang secret weapon. Naglabas si Yunfeng ng isang maliit na marmol. Ang marmol ay isang king rank weapon, ito ay may lakas ng isang king rank expert. Na may ngiti sa kanyang mukha, itinutok ni Yunfeng ang marmol sa halimaw. Sabik siyang ipakita dito ang kapangyarihan ng isang king rank expert. Sa sandaling makita ng halimaw ang marmol, inipon nito ang kanyang lakas at naghanda upang muling salakayin si Yunfeng. Nang makita ito ni Yunfeng, binasag niya ang marmol at nag-activate ng wind technique na kilala bilang monster piercing stab. Sa sandaling inactivate niya ang teknik, naglabas ang marmol ng nakakatakot na puyo ng enerhiya na tumagos sa ulo ng halimaw. Ang pag-atake ay tumusok sa ulo ng halimaw at lumagpas dito.
Sinira nito ang bahagi ng kuweba at gumawa ng malaking butas sa itaas. Ang pag-atake ni Yunfeng ay nagpang-inag sa buong kuweba. Nagsimulang bumagsak ang ilang bato sa ilog kung saan naroon si Tian. Agad na binalaan ni Little Purple ang kanyang master. Ipinaliwanag niya sa kanya na maaaring gumuho ang minahan anumang oras sa lalong madaling panahon. Nagulat ang ating bida nang maramdaman ang lakas ng pag-atake. Natitiyak niya na hindi kaya ni Yunfeng ang gumamit ng pag-atake ng ganoong kataas na level. Masasabi ni Tian na may mali. Napagtanto niyang nauubusan na siya dito ng oras. Isinaaktibo ng ating bida ang kanyang speed talent at nagpatuloy patungo sa butas. Sa sandaling ang pag-atake ay dumaan sa ulo nito, isang lilang apoy ang kumalat sa katawan nito. Nagsimulang sumigaw ang uod at nanginginig sa sakit. Ginawa ito ng halimaw hanggang sa mawalan ito ng lakas. Matapos mamatay ang earthworm, itinulak ito ni Yunfeng. Maswerte ang pakiramdam ng dalaga na natanggap niya ang magic tool mula sa head ng family. Alam niya na hinding-hindi niya mapapatay ang halimaw kung wala ang magic tool na iyon. Habang nagpapahinga, sinubukan ni Yunfeng na ipunan ang kanyang enerhiya. Ang babae ay hindi nais na gumugol ng oras sa pagpapahinga. Nakatutok siya sa paghahanap ng kuweba ng Vitality Stone. Pagkatapos lumangoy ng ilang sandali, nagawang nalagpasan ni Tian ang butas at nakarating sa kabilang bahagi ng kuweba. Sa sandaling nakalapag ang ating bida sa ilalim ng kuweba, sinabi ni Little Purple na tingnan ang paligid. Nang tumingin si Tian, nakita niya ang daan-daang mga Vitality Stone. Nagulat si Tian nang makita ang laki at dami ng mga bato, hindi niya inaasahan na ganito kalaki at karami ang mga Vitality Stones. Na may mapanlin lang na ngiti sa kanyang mukha, pinasalamatan ni Tian ang pamilyang yun sa pagtulong sa kanya na makuha ang mga Vitality Stone. Nagpa siya ang ating bida na simulan na ang pagmimina ng mga bato. Pinalaan ni Little Purple ang kanyang master na ang mga Vitality Stone ay napakahirap kunin. Hiniling niya sa kanyang master na tandaan iyon bago siya magsimulang magmina. Naglabas si Tian ng piku at sinabi kay Little Purple na hindi niya kailangang alalahanin ang kanyang sarili. Sa sandaling sinabi niya ito, inactivate ng ating bida ang kanyang strength talent at ginamit ito upang basagin ang bato. Habang nagmimina si Tian ng mga bato, hiniling niya kay Little Purple na tulungan siya. Sinabi niya sa daga na wala na silang sapat na oras sa kanilang mga sandali. Hiniling niya sa kanya na tulungan siya sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga bato na kanyang minina. Ito ay para gawing madali para kay Tian ang pag-imbak ng mga bato sa inventory. Sa sandaling marinig niya ito, si Little Purple ay kumilos upang itulak ang isang bato sa isang tabi. Bago niya tuluyang itulak ang bato, may naramdaman siya. Iniwan niya ang bato at nagsimulang tumakbo sa kuweba. Hiniling ni Tian kay Little Purple na sabihin sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ng daga sa kanyang master na may nararamdaman siyang mahalagang bagay. Hiniling niya kay Tian na sundan siya. Ibinaba ng ating bida ang kanyang palakol at tumakbo kasama si Little Purple. Ipinahayag ni Tian na ang mga Vitality Stone ang pinakamahalagang kayamanan sa kuweba. Tinanong niya ang kanyang daga kung may mas mahalaga pa kaysa sa Vitality Stone. Ipinahayag ni Little Purple sa kanyang master na nakahanap siya ng kayamanan na isang legendary. Nang dumating sina Tian at Purple sa kanilang destinasyon, nakakita sila ng kumikinang na bato sa isang altar. Ipinaliwanag ni Purple sa kanyang master na tinitingnan nila ngayon ang Vitality Core. Sinabi niya kay Tian na ang mga Vitality Stone ay nilikha mula sa Vitality Core. Ibinunyag ng daga kay Tian na ang Vitality Core ay ang pinakamahalagang kayamanan sa Secret Realm. Nagulat si Tian nang marinig ito. Sinabi ni Purple sa kanyang master na ang Vitality Core ay makakatulong sa kanya na itaas ang kanyang cultivation sa King rank sa hinaharap. Hindi makapaniwala si Tian sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala ang ating bida na magkakaroon siya ng pagkakataong maging isa sa pinakamalakas na tao sa kontinenteng ito. Ang ating bida ay agad na lumakad patungo sa altar upang kunin ang core. Nang makita ito ni Little Purple, ay agad niyang tinawag ang kanyang master. Hiniling niya sa kanyang master na huwag masyadong lumapit sa Vitality Core. Ipinaliwanag niya kay Tian na ang enerhiya mula sa Vitality Core ay napakalakas. Kung ang sinuman ay direktang hahawakan ng core, sila ay masusunog ng biglaan. Nang tumayo si Tian sa tabi ng Vitality Core,
naramdaman niya ang napakalaking enerhiya na inilalabas nito. Napagtanto ng ating bida na ang kanyang katawan ay nakaramdam ng init dahil sa Vitality Core. Sa kabutihang palad, si Tian ay may talento sa endurance at defense na nakuha niya sa kanyang pagpunta dito sa Demon Sea Base. Na may ngiti sa kanyang mukha, ang ating bida ay isinaaktibo ang dalawa niyang talento. Sa sandaling isinaaktibo niya ang mga talento, isang maliit na barrier ang pumaligid sa kanyang katawan. Nagulat si Purple nang makita ito. Hindi niya maintindihan kung paano nagamit ng kanyang master ang maraming talento. Naging curious siya sa dami ng talento ng kanyang master. Iniunat ni Tian ang kanyang kamay at sinubukang kunin ang core. Habang papalapit ang kanyang kamay sa Vitality Core, nagsimulang matuklap ang balat ng ating bida. Hindi ito nakaabala kay Tian, nagpatuloy siya sa pagkuha. Habang papalapit ang kamay niya sa Vitality Core, mas naging mapanganib ang enerhiyang inilalabas ng core. Nasunog ng enerhiya ang damit ni Tian at kumalat sa kanyang balikat. Napasigaw ang ating bida sa sakit habang nasusunog ang kanyang katawan. Nagulat si Purple nang marinig ang sigaw ng kanyang master. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanya. Bago siya makalapit kay Tian, kumalat ang enerhiya ng core at pina-atras siya pabalik. Hindi makalapit si Purple sa kanyang master. Napagtanto niya na ang enerhiya ng core ay masyadong matindi. Ang regular na talento sa defense ay hindi kayang protektahan ang sinuman mula sa matinding enerhiya ng Vitality Core. Iniisip ni Purple na baka mamamatay ang kanyang master kung patuloy na aabutin ang core. Habang binabalata ng enerhiya ang kanyang balat, nanggagalaiti si Tian sa kanyang mga ngipin at inactivate ang kanyang healing talent. Iniunat niya ang kanyang kamay palapit sa core. Nang makitang palapit na siya sa kanyang layunin, nanggagalaiti si Tian sa kanyang mga ngipin at inilagay ang kanyang kamay sa core. Sa sandaling nahawakan ng kanyang mga daliri ang core, inactivate ng ating bida ang kanyang special talent at sinubukang ilagay ang core sa kanyang pocket inventory. Ang matinding enerhiya sa paligid ay pilit na itinulak siya palayo, ngunit hindi nagpadaig si Tian. Nanggagalaiti sa kanyang mga ngipin at pilit na kinaladkad ang core sa kanyang inventory. Sa sandaling makuha niya ang core, ang enerhiya ay nagtulak kay Tian paatros, at siya ay bumangga sa isang pader. Mabilis na pumunta si Purple sa kanyang master. Tinawag niya si Tian nang makalapit siya. Hiniling ng ating bida na manatiling kalmado lamang si Purple at sinabi sa kanya na ayos lang siya. Kinuha ni Tian ang core at ipinakita ito kay Purple. Nagulat ang daga nang makitang nakuha talaga ng kanyang master ang Vitality Core at sinabi niya kay Tian na siya ay kamangha-mangha. Habang nakahiga sa lupa, nakita ni Tian na nasa Syra ang kisame. Napagtanto ng ating bida na gumuguho ang kuweba dahil wala na itong lakas ng Vitality Core upang mapanatili ang sarili nito. Nakadikit si Purple sa kanyang master. Inactivate ni Tian ang kanyang speed talent at nagmamadaling lumabas ng kuweba. Sa ibang bahagi ng kuweba, napansin ni Yunfeng na gumuguho ang kisame. Hindi niya maintindihan kung ano ang sanhi ng biglaang paglindol. Habang nag-iisip, napagtanto ng dalaga na ang lindol ay maaaring may kaugnayan sa Vitality Stone. Agad na naunawaan ni Yunfeng na may ibang tao sa kuweba. Pagkalabas sa kuweba ng Vitality Core, tiningnan ni Tian ang mga Vitality Stone. Nagpa siya ang ating bida na huwag sayangin ang alinman sa mga bato. Inilabas niya ang kanyang piku, at na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Tian kay Purple na kukunin nila ang lahat ng mga bato. Habang nagmimina si Tian, tumakbo si Yunfeng patungo sa kanilang lokasyon. Hindi makapaniwala ang babae na may ibang tao talaga sa kuweba. Naniniwala siya na dapat siya lang ang nasa yungib. Habang bumabagsak ang kisame, tumakbo si Yunfeng sa kanyang pinakamataas na bilis habang iniiwasan ang mga bumabagsak na bato. Umaasa ang babae na mali ang kanyang inaakala. Alam niya na mag-aaksaya lamang siya ng kanyang oras at mga resources kung hindi niya makukuha ang Vitality Stone. Habang tumatakbo, nakakita si Yunfeng ng isang pader. Nagulat ang dalaga nang makita ang pader. Nag-ipon siya ng kaunting enerhiya sa kanyang kamay at ikinuyom ang kanyang kamao. Sinuntok niya ang pader at gumawa ng malaking butas dito. Sa kabila ng pader ay may isa pang kuweba. Nagulat si Yunfeng, walang laman ang kuweba. Hindi maintindihan ni Yunfeng kung bakit walang laman ang kuweba. Habang tumitingin-tingin ang dalaga ay may naapakan siya. Yumuko si Yunfeng para kunin ang natapakan niya.
Sa gulat ng dalaga, naapakan niya ang isang tipak ng Vitality Stone. Nagulat si Yunfeng nang makita ito. Napagtanto niya na nasa loob nito ng kuweba ang mga Vitality Stone. Bagamat ang mga Vitality Stone ay nakatalaga sa loob ng kuweba, wala nang makitang bato si Yunfeng sa lugar. Napasinghap ang dalaga sa nahanap niyang tipak. Sa sandaling maamoy niya ang bato, napagtanto ni Yunfeng na may isang tao na ang nasa kuweba bago pa siya. Naintindihan ng dalaga na may nagmina na ng lahat ng mga bato. Nagsimulang manginig si Yunfeng nang mapagtanto niya ito. Hindi siya makapaniwala na nag-aksaya siya ng oras habang may nagmimina ng mga bato at ninakaw ang Vitality Core. Alam ni Yunfeng na siya ay tiyak na mapapahamak. Habang nanginginig sa lupa, napagtanto ng dalaga na papatayin siya ng head ng kanilang pamilya dahil sa hindi pagkumpleto ng misyon. Nagsimulang sumigaw si Yunfeng. Tiniyak niya sa sarili na mahahanap niya ang pagkakakilanlan ng salarin. Ipinangako niya sa sarili na papatayin niya ang salarin sa pagkuha sa isang bagay na pag-aari ng pamilyang yun. Nag-iba ang eksena at makikita natin si Ye Tian na tumatakbo sa kagubatan. Excited ang ating bida sa nangyari. Nagpasalamat siya kay Purple sa pagtulong sa kanya na makuha ang Vitality Core at ang mga Vitality Stones. Sinabi ng daga sa kanyang master na huwag magpasalamat sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nakuha nila ang mga bato dahil sa kanyang swerte. Sinabi ni Tian sa kanyang daga na aalis na sila sa Secret Realm. Ipinaliwanag niya kay Purple na maraming barbecue meat ang naghihintay sa labas. Sinabi ni Purple sa kanyang master na susundin niya ang lahat ng kanyang utos. Masaya si Tian na tuluyan na silang aalis sa Secret Realm. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa mansion ng pamilyang Yu. Sa loob ng mansion, makikita natin ang isang maid na may hawak na lunchbox. Tinanong ng isang maid ang maid na may dalang pananghalian na sabihin sa kanya kung kanino ang pagkain. Ipinaliwanag ng maid sa isang maid na kay Yuling ang pagkain. Sinabi niya sa kanya na nagkulong si Yuling sa silid matapos makipagkita sa ancestor at hindi kumain ng ilang araw. Ipinaliwanag ng isang maid sa batang kasambahay na may dalang pananghalian, na inutusan sila ni Elder Ben na huwag nang istorbohin si Yuling. Inutusan ni Elder Ben ang mga kasambahay na huwag maghatid ng anuman kay Yuling, kabilang na ang pagkain. Nagulat ang kasambahay na may dalang lunchbox sa narinig. Natitiyak niya na hindi magtatagal si Yuling nang walang pagkain. Hindi interesado ang maid sa sasabihin ng batang kasambahay. Hiniling niya sa dalaga na huwag nang mag-alala at sundin lamang ang mga utos. Sa loob ng medicinal hall ng pamilyang Yu, makikita natin si Yuling na nagko-cultivate. Bagamat ginamit ng ating pavilion master ang halos lahat ng kanyang lakas upang harangan ang pag-atake ng ancestor dati, mayroon pa rin siyang natitirang lakas. Si Yuling ay dahan-daw ang nagsimulang kumalas sa barrier na humaharang sa kanya mula sa susunod na rank. Sigurado ang ating pavilion master na malapit na siyang maging grandmaster. Dahil sa katotohanang nainom ni Yuling ang dugo ng matataas na ranggo ng mga halimaw at nakakonsume ng iba't ibang mga items, nakatitiyak siyang makakapasok siya sa susunod na rank at maging isang grandmaster. Pagkatapos mag-cultivate ng ilang sandali, si Yuling ay nakakuha ng kaunting enerhiya sa paligid niya. Matapos makakuha ng malaking halaga ng enerhiya, may naramdaman ang ating dalaga. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili. Sa labas ng medicinal hall, may makikitang butterfly na nahatch mula sa kakun nito. Sa sandaling lumabas ang paro-paro, ang mga ulap ay naging madilim at nagsimulang bumuo ng kidlat. Isang makislap na liwanag ang sumikat sa medicinal hall. Napagtanto ng mga taong nakakita ng liwanag mula sa labas ng mansyon na nagmumula ito sa pamilyang Yu. Agad nilang naunawaan na ang pamilyang Yu ay naka-obtain ng isa pang grandmaster. Sinabi ng isang lalaki na may kamangha-manghang individual ang malapit ng lumabas sa pamilyang Yu. Sa loob ng mansyon, makikita natin si Yuji na may sinusulat. Napangiti ang matanda nang mapansin niyang nakapasok na si Yuling sa Grandmaster Realm. Napagtanto niya na talagang may talento at potensyal si Yuling. Habang umiikot sa kanyang katawan ang isang nakakakuryenteng enerhiya, napansin ni Yuling na iba ang pakiramdam ng lahat. Hindi na kailangan ng ating dalaga na maupo at mag-cultivate. Nakukuha na niya agad ang lahat ng vital energy sa hangin sa kanyang katawan. Naramdaman ni Yuling na parang sumasalamin sa kalikasan ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga pandama ay naging mas mahusay.
Nararamdaman na niya ngayon kahit ang pinakamaliit na bagay. Habang tumitingin sa paligid, gumamit si Yuling ng telekinetic na kakayahan upang ailapit ang isang tasa ng tubig sa kanyang kamay. Tuwang-tuwa ang ating pavilion master na gawin ito. Napagtanto niya na natamo rin niya ang kakaibang kakayahan na mayroon ang mga grandmaster. Uminom ng tubig ang ating dalaga. Naalala niya na bukas na ang huling araw na magbubukas ang secret realm. Umupo siya sa sahig at isinandal ang ulo sa dingding. Nagpasya ang ating dalaga na batiin si Tian bukas. Kinabukasan, makikita natin ang entrance ng secret realm na nanginginig. Isang lalaki ang nag-alerto sa lahat na may lalabas. Sa sandaling sinabi ito ng lalaki, dalawang lalaki ang tumalon sa secret realm. Ang isa ay may hawak na palakol habang ang isa naman ay walang dalang armas. Natuwa ang mga merchant sa lugar na makita ang mga lalaki. Ito ay dahil karamihan sa mga taong huling bumalik mula sa secret realm ay kadalasan ang mga nakakakuha ng malaking halaga ng kayamanan. Tinanong ng lalaking may palakol ang isang lalaki, na tinatawag niyang kuya, kung dapat ba nilang ibenta ang kanilang mga kayamanan. Sinabi ng kuya sa lalaki na maghahanap sila sa paligid. Habang naglalakad sila ay may lumapit sa kanila na merchant. Na may ngiti sa labi, sinabi ng mga ngalakal sa mga lalaki na siya ay bumibili sa mataas na presyo. Hiniling niya sa mga lalaki na ibahagi ang kanilang mga kayamanan sa kanya. Tiniyak niya sa kanila na maaari nilang manegotiate sa kanya ang presyo. Nang marinig ito, kumuha ang kuya ng isang espiritong damo at hiniling sa mga ngalakal na bigyan siya ng pagtatansya ng presyo para sa spirit grass. Sinabi ng mga ngalakal sa lalaki na ang spirit grass ay nasira na. Ipinaliwanag niya sa lalaki na handa siyang bigyan siya ng 10,000 gintong barya. Kinablot ng lalaking may palakol ang mga ngalakal nang marinig ang halagang inaalok niya. Sinabi niya sa mga ngalakal na ang spirit grass na hawak ng kanyang kuya ay 100 taong gulang na healing spirit grass. Ipinaliwanag ng lalaki na ang spirit grass ay nagkakahalaga pa rin ng higit sa 10,000 ginto kahit na ito ay ginamit upang gumawa ng alchemy pill. Pinaalalahanan ng mga ngalakal ang mga lalaki na maaari silang makipag-ayos sa kanya. Tinawag ng kuya ang kanyang kapatid at hiniling na huwag mabalisa. Ipinaalala niya sa kanya na hindi sila maaaring makipaglaban sa lugar na ito. Hiniling ng kuya sa kanyang kapatid na aalis na sila. Pinitawan ng kapatid ang merchant at lumakad palayo kasama ang kanyang kuya. Habang naglalakad sila palayo, sinabi ng lalaking may palakol sa kanyang nakatatandang kapatid na hindi sila pinalad na makasalubong ng isang tapat na mga ngalakal sa sandaling lumabas sila sa secret realm. Sinabi ng lalaki sa kanyang kapatid na ang isang tulad ng mga ngalakal ay mamamatay lamang ng 800 beses kung sila ay nasa secret realm. Natakot ang mga ngalakal nang marinig ang pinag-uusapan ng mga lalaki. Sinabi ng kuya sa lalaking may palakol na titingnan nila ang ibang mga ngalakal. Habang papalayo ang mga lalaki, lumabas si Tian sa secret realm. Sa halip na tumalon palabas ng realm, ginamit ni Tian ang kanyang special talent para mag-teleport para walang makapansin sa kanya. Ang ating bida ay lumitaw sa tabi mismo ng mga ngalakal. Laking gulat ng merchant nang makitang may tao sa likod niya. Pinalot ni Tian ang kanyang sarili sa itim na hood, at lumabas si Purple mula sa hood upang tumingin sa labas ng mundo. Laking gulat niya nang makita ang iba't ibang tao at iba't ibang bagay. Sa sandaling lumabas si Purple, sinabi ni Tian sa kanya na itago muna ang kanyang presensya. Hiniling ng ating bida kay Purple na gawin ito dahil nararamdaman niyang may nakatitig sa kanya na isang king rank expert. Nalaman ito ni Tian gamit ang kanyang perception ability. Habang ang ating bida ay tumitingin sa paligid, ang mga ngalakal sa palengke ay humihiling sa mga martial artist na ibenta ang kanilang mga kayamanan mula sa secret realm sa kanila. Hindi nakatutok si Tian sa sinasabi ng mga ngalakal, mas nabahala siya sa katotohanang may isang king rank expert na nanunood sa entrance ng secret realm. Nagpasya ang ating bida na huwag masyadong mag-isip tungkol sa isyu at nagpas siyang magtungo sa mansyon ng pamilyang Yu. Inactivate ni Tian ang kanyang special talent at nag-teleport palayo sa lugar. Nagulat ang mga ngalakal na nasa tabi nang makita ito. Sigurado siyang may tao sa likod niya, ngunit hindi niya maintindihan kung paano nawala si Tian. Naglinis ng mata ang lalaki para masiguradong tama ang nakikita niya. Habang sinusuri ng dalawang lalaki ang mga tindahan sa lugar,
Sinabi ng kapatid sa kanyang nakatatandang kapatid na yayaman sila dahil nakakuha sila ng maraming mahahalagang kayamanan mula sa Secret Realm. Hiniling ng nakatatandang kapatid sa kanyang kapatid na itigil ang pagbubuga ng kalokohan at tumahimik. Pinalaan niya ang kanyang kapatid na baka may magpantirya sa kanila kapag narinig nila ang kanyang sinasabi. Kaagad pagkatapos sabihin ito ng lalaki, isang array ang lumitaw sa ibaba niya. Laking gulat ng lalaki nang makita ang array. Bago pa sila makapag-react ng kanyang kapatid, nailipat sila sa ibang lugar. Ibinagsak ang dalawang lalaki sa ibang lokasyon na parang dungeon. Habang nagpupumilit na bumangon, napagtanto ng kuya na may gumamit ng special talent sa kanila. Nang tumingin ang dalawang lalaki sa paligid, nakita nila ang napakaraming bangkay sa dungeon. Nagsimulang maghiyawan ang mga lalaki, hindi maintindihan ang nangyayari. Habang nagsisigawan ang mga lalaki, may nagsabi sa kanila na tumahimik. Pinaalalahanan ng tao ang pangalawang kapatid na lalaki na binanggit niya ang pagkuha nila ng maraming kayamanan mula sa Secret Realm. Nang lumingon ang kuya upang tingnan kung sino ang nagsasalita, laking gulat niya nang makita si King Yunhei. Habang nakaupo sa isang lamesa, ngumiti si Yunhei sa dalawang lalaki na may hawak na bote ng beer. Ang mga lalaki ay natakot nang makita si Yunhei. Nanginginig ang pangalawang kapatid nang tumitig siya sa mga mata ni Kim Yunhei. Hindi niya maintindihan kung bakit nasa piitan ang isang king rank expert. Nainis si Yunhei nang makitang nanginginig sa takot ang dalawa. Naningkit ang kanyang mga mata, at nagkawatak-watek ang katawan ng dalawang lalaki. Si Yunhei ay uminom ng isang malaking bote ng beer pagkatapos patayin ang mga lalaki. Na may sadistang ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Yunhei sa mga bangkay ng mga lalaki na masisiyahan siya sa kanilang mga kayamanan. Nag-iba ang eksena at makikita natin si Tian na gumagala sa isang lugar. Hindi alam ng ating bida ang lokasyon ng tirahan ng pamilyang Yu. Alam niyang mahihirapan siyang hanapin ito dahil napakalaki ng Demon Sea Base. Napagtanto ni Tian na dapat ay tinanong niya muna kay Yuling ang address ng kanyang bahay. Nagpa siyang magtanong sa ibang tao para sa address ng tirahan ng pamilyang Yu. Habang tumitingin si Tian sa paligid, may sumugod sa kanya. Lumingon ang ating bida nang maramdaman niya ang presensya ng tao. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay masyadong mabagal. Ginamit ng tao ang kanyang binti para sipain ang ulo ni Tian. Ang taong sumipa sa ulo ng ating bida ay si Yuling. Laking gulat ni Yuling nang makapagbigay siya ng atake sa ating bida. Lumipad si Tian at bumagsak sa lupa. Ipinatong ng ating bida ang kanyang kamay sa kanyang ulo upang mabawasan ang sakit. Natitiyak ni Tian na wala siyang sinaktan na sinuman sa Demon Sea Base. Hindi niya maintindihan kung bakit may umaatake sa kanya. Si Yuling ay nagmamadaling tulungan ang ating bida na makatayo. Nagulat si Tian nang makita ang ating Pavilion Master. Pinagdikit ni Yuling ang kanyang mga kamay at humingi ng paumanhin kay Tian. Ipinaliwanag niya sa kanya na siya ay nakapasok na sa Grandmaster Realm at sabik na subukan ang kanyang lakas. Hindi inaasahan ng ating dalaga na ibababa ni Tian ang kanyang depensa. Nagulat ang ating bida nang marinig na nakarating na si Yuling sa Grandmaster Realm. Tinanong niya ito kung nagsasabi ba siya ng totoo. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Yuling kay Tian na siya ay maswerte lamang.